Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Magandang araw sa inyong lahat. Today is Easter Wednesday. We still are in the season of Easter. So, nasa ano pa rin tayo, no? Rejoicing stage because our Lord has risen. So, for our diary reading for today, we are on diary 808. December 11. I could not assist at the whole Mass today. I assisted at only the most important parts, and after receiving Holy Communion, I immediately returned to my solitude. The presence of God suddenly entered me, and at the same moment, I felt the passion of the Lord for a very short while. During that moment, I attained a more profound knowledge of the work of mercy. Disyembre 11, hindi ako makagagampan sa buong misa ngayon. Tumulong lamang ako sa pinakamahalagang mga bahagi. At pagkatapos tanggapin ang banal na komunyon, agad akong bumalik sa aking pag-iisa. Biglaing nadama ko ang presensya ng Diyos na bumalot sa akin. At iyon ding sandaling iyon, naramdaman ko ang pagpapakasakit ng Panginoon sa maikling sandali. Sa sandaling iyon, nakamtan ko ang mas malalim na kaalaman sa gawa ng awa. So Faustina was having foretaste, patikim ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus. So, si Padre Pio, ganun din, no? Meron siyang mga ganung experience, no? In fact, nag-live yun sa mga bahagi ng kamay nila, ng mga marks na katulad ng kung paano pinako si Jesus, no? Ang tawag doon ay stigmata or stigmata. Si Faustina, nagkakaroon siya ng access, no? Nabibigyan siya ng pagkakataon na ating Panginoong Jesus na makapasok sa eksenang yon at maranasan din niya, no? Hindi lang siya spectator, siya ay participant din. Ibig sabihin ng participant, nararamdaman niya yung pain na parang siya yung dumadaan, no? Pero sandali lang, mga patikim lang, no? Hindi talaga yung buong eksena o yung buong kalbaryo ng ating Panginoon ang nararanasan niya. At sa mga pagkakataong iyon, marami siyang mga natututunan. So, in this particular moment, ang natutunan niya, sabi niya, mas malalim na kaalaman sa gawa ng awa. So, upon experiencing the passion of Christ for a brief moment, ang bilis, no? May flash of light agad. At ibig sabihin ng flash of light, inspiration or kaalaman, no? Knowledge na ibinigay sa kanya, ipinaunawa sa kanya ang Panginoon. Ganun naman po yung pag-aaral sa kabila, no? So, during our lessons, when we attend lessons at the other side of the world, no, kasama ang mga saints, kung we will be given the grace, katulad ni Faustina, no? Mga maiigsing moment lang yan, pero sangkaterba, ang dami nilang natututunan, no? Kasi the non-physical mind, nakaka-register, no? May mga nare-register doon na mga information, knowledge na hindi mo makikita dito sa lupa. So, merong kaban ng yaman, kaban ng kaalaman sa kabila na kung may ibibigay sa ating grasya ang Panginoon, no, ay magkakaroon tayo ng access doon sa library, no? Meron din kasing library dyan sa kabilang buhay, no? Sa kung saan man yan, basta hindi yan dito sa lupa, no? Na kung tayo mabibigyan ng pagkakataon na makapunta, marating yun, no? So, it will also give us, no,
in a very brief moment, no? Parang alam mo yung yung how light travels, ganun kabilis. No? Kung gaano kabilis naglalakbay ang liwanag, no? Ganun din kabilis yung flash of light na pumapasok sa ating isipan. So, ano yung lesson? Let's try kung mape-penetrate natin kasi si Faustina hindi naman ini-explain, basta sabi niya nagkaroon siya ng more profound knowledge, no? So, upon experiencing the passion of Jesus o yung tinatawag na pagpapakasakit. So, ano yan, no? Alam natin yan, yung paghampas sa kanya o yung pagkakapako sa kanya sa krus, kung alin man doon sa mga bahaging yon ang ipinatikim sa kanya ni Jesus, no? Naunawaan niya na yun palang pagpapakasakit na yon. Yun mismo ay work of mercy o gawa ng awa. Well, maraming beses naman yan sinasabi na yan, Tayo din naman, na-explain na rin naman yan sa atin, pero hindi natin masyadong napapalalim din, no? Parang, tinitingnan kasi natin na si Jesus lang yon, na yung kanyang pagpapakasakit ay nagbubunga ng napakalaking gawa ng awa. Pero, meron din kasi tayo na bilang tao, meron tayong sariling sufferings o pagpapakasakit. Halimbawa, meron kang mga sakit sa katawan, meron kang cancer, pasan-pasan mo yung pamilya mo, pasan-pasan mo yung asawa mo, hindi mo gusto ang ugali ng asawa mo. O yung kapitbahay mo, araw-araw na lang, ang ingay-ingay, no? So, kung ano-anong mga sufferings. And these sufferings, kapag pala dinala natin sa isang antas, we are also manifesting or participating in the work of mercy. So, kung si Jesus, yung kanyang pagpapakasakit ay isang napakadakilang gawa ng awa, ang ating pagpapakasakit, kasi si Faustina na yung nakakaramdam ng pagpapakasakit tapos konti-konti lang, di ba? Hindi yung buo. So, parang tayo din, we have small sufferings. However big or however small, basta sufferings, no? And these sufferings, we can transform into work of mercy. Gusto nyo ba yon, no? Gusto nyo ba na yun yung mga sufferings pala? Ay, pag pala tinignan natin sa isang lens or sa isang vantage point, no? Pag tinignan pala natin ang sufferings na nararanasan natin, we are able to participate in the work of mercy. Okay. Paano na when we suffer, we take part in the suffering of Christ? So, halimbawa tayo, may mga maliliit tayong sufferings. Pag samasamahin natin yan, dadami na yan, no? Pero hindi pa rin mapapantayan yung sufferings na ginawa o dinaanan ng ating Panginoong Hesus, no? But it is a point that when we suffer, we take part, no? Tayo ay nakakalahok na sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus. No, ano ba yung nangyari nung siya ay nagpakahirap? Nailigtas niya ang katauhan. So, pwede rin pala tayong maging Savior. Pwede rin pala tayong maging tagapagligtas kung dadaanan natin yung dinaanan ni Kristong paghihirap. Maaaring hindi ganun kahirap, no? Pero kung ano man ang dumating sa ating paghihirap, pwede pala tayong maging tagapagligtas. Paano yon? Kailan ba tayo huling nagreklamo? Kailan ka huling nagreklamo sa mga pagdurusa mo? Kailan mo sinabing, kailan mo matatapos tong kalbaryo ko sa asawa ko? Yung kapitbahay ko, utang ng utang sa akin. Lord, ang katawan ko, gabi na hirap na ako, kailan mo ko pagagalingin? Or even in traffic, no? Traffic na naman, hindi na matapos-tapos ang traffic na ito. Araw-araw na lang kalbaryo sa akin to. No? Ilang oras ang nasasayang ko sa biyahe dahil sa traffic na to. So, napakarami nating complaints o reklamo araw-araw. No? Kaya,
At this point, pag tinanong nga, ano yung pinakahuli mong inireklamo sa buhay mo? Tanungin mo, kapatid. Ano yung pinakahuli mong reklamo? And then, ipo-focus natin na instead of complaining, okay, i-ekis mo yung reklamo mo sa buhay mo. Ikisan mo yan. At ang i-check mo ngayon ay yung gagawin mong response doon sa mga sufferings mo or yung mga bagay na hindi ka nais-naisan nangyayari sa buhay mo. The proper way to handle this is to offer to Jesus for the sake of others. So in that way, nagiging salvific o nagdudulot ng kaligtasan sa iba. Again, offer to Jesus. Anong i-offer? Your sufferings, your pains, all your problems, lahat ng pinagdaraanan mo, lahat ng pinagdurusahan mo. Ialay mo kay Jesus. Offer to Jesus. Para saan? For the salvation of souls. You can make it more specific. Like there's one testimony na sabi niya, and she knows this. I know she's hearing this at this moment. Sabi niya, yung sakit niya, no? Sakit siya, no? Bleeding. She was bleeding and was in pain, no? For 12 years. Sabi niya, i-offer ko na lang ito kasi wala pa akong pampagamot para dito sa sakit ko na ito. Nag-aaral pa yung mga anak ko, ganun. So, ang ginawa niya, imagine nyo, for 12 years, no? Tiniis na yung sakit na yon, and at the same time, ini-offer niya kay Jesus. Okay, offer it to Jesus. Para saan? So that my children can finish kung ano man ang pinag-aaralan, no? Their studies or their course. So, for her children. Hindi na masama yun, no? Na inialay sa ibang tao. Ganun naman tayo mga nanay, di ba? Lahat gagawin natin para sa anak natin. And after the children finished studying, ibinigay na ni Jesus yung binigay na niya yung healing or pagpapagaling sa kanyang sakit. Free pa, no? Libre pa. So, inialay mo kay Jesus para sa mga bata. So, napupunta yun dun sa mga bata. Ngayon, imaginein mo na for 12 years you were able to bear that pain. Alam niyo ba ang nun? Ang ibig sabihin nun? Tumataas na yung resistance mo to pain and sufferings. Imagine bearing it for 12 years. No, iba sa atin, baka unang saltik pa lang ng ng pain. Just the information that you have a cyst here. Walang statement if it's level 1 or stage 1 to or what, no? Pero panic na tayo, di ba? And we are already crying a lot. Crying like a river. So, bearing the pain also increases our resistance to pain. Ibig sabihin, hindi lang yan yung physical pain, pati yung kaakibat nitong consequences or mga related sufferings, no? Kaya, nagiging ordinary na lang yung yung nasasanay ka na ba sa pain? Hanggang parang hindi mo na siya nararamdaman. Like one friend who testified na, wala, I was in stage 4, pero parang hindi naman, no? The doctor declared she was in stage 4 of C, but she did not feel any pain. So, you can offer your sufferings for other souls. Pwede rin sa pamilya mo, sa kapitbahay mo. Maganda nga sa kaaway mo pa, di ba? Napakadakila nun. Imaginein mo yung pain mo. I offer this for the salvation of those people who are persecuting me or who are troubling me or who are causing me a lot of pains. No? And if you offer that, for those people, natatransform yung mga taong yun without any effort. So, again, the proper way to handle all our sufferings, all our problems, troubles in life is not to complain
When you hear yourself complaining, stop. Seal your lips. Saraduhan ang inyong mga labi. And start praying. Offer these sufferings to Jesus for specific intention. Again, offer 2 and 4. Dalawang bagay, ano? And so, as we enter the 6th day of our novena to the Divine Mercy, ialay natin ang lahat ng ating mga paghihirap, pagpapakasakit, all our troubles and pains. Ialay natin ito sa mga taong maamo at mababang loob at mga batang paslit. No? So, kasi yun yung intention natin on the 6th day. To these people, why? When we offer our sufferings for them, mas lalo silang nagiging humble. At yung mga bata, 'di ba? When we offer our sufferings to our children, katulad ng sinabi ko kanina, no? The children receive the grace, directly receive the grace. No, kung may mga anak tayo. Kung wala man tayong anak, ialay mo doon sa mga bata sa kalye, mga bata sa lansangan, yung mga namamalimos dyan, no? Ialay natin sa kanila ang ating mga paghihirap. Kasi, ito nga, mga bata pa, nagpapalaboy-laboy sa kalye, natutulog sa bangketa. Bata pa lang. Talang ikaw, nakahiga ka sa malambot na kama. So, offer all your sufferings for this. Offer all your sufferings para sa mga maamo, mabababang loob, at mga batang pasli. We offer this to our children. We offer this to the children in the streets, to the children who are having difficulties in life, mga street children, children with cancer, children in poor areas, children who are molested. Lahat yan, ialay natin sa mga batang ito. After all, baka yung sufferings natin, wala sa kalingkingan ng mga batang ito na nakikita nating naglalakad sa kalye. Yapak, walang pagkain, ano? So, we offer all our prayers today para po sa kanila. Hanggang bukas po ulit. Please like, share, and subscribe to the Fount of Mercy YouTube channel.